Why small business fail? Ang video na ito ay patungkol kung papaano or bakit hindi tatagumpay, kung bakit nag-fail ang isang small business owner sa kanilang pinasok na negosyo. Pero bago ang lahat, ako po si Joelyn at meron pa na po kaming negosyo na pinapatakbo na somehow ay hanggang ngayon ay talaga namang inilalaban namin araw-araw. Dati, tayo mga Pinoy, likas na sa atin na marunong tayo magbenta-benta, magtinda, mag-side hustle ba. Likas na sa atin na marunong tayong magnegosyo. Nga lang hindi natin siya na ipupursue o na pagtatagumpayan. Kadalasan, magaling lang tayo sa umpisa. Pero ang pinakamahirap na part ay kung paano siya masustain, kung paano siya mapapatagal, or paano siya mapapagtagumpayan. Isa sa mga pinagdadaan namin ngayon ay kung paano talaga mamamanage ang cash flow, cash is king sa business. At kung hindi mo siya mamamanage, hindi mo track yung mga in and outs ng cash mo, ay ayun, mauuwi ka talaga sa wala or mag-fail ka talaga sa pinasok mong business. Ang pinakaunang-una diyan na kailangan nating gawin ay mag-focus. Tayo mga Pinoy, lagi nating sinaside hustle lang. Oo, magsa-side hustle tayo, benta-benta tayo, magaling tayo dyan. Pero kaya hindi natin napapagtagumpayan yan dahil puro tayo side hustle. Hindi natin pinafokusan yung mga bagay-bagay na yun. Hindi natin sinaseryoso ba? Or somehow seryoso pero hindi natin napapagtagumpayan kasi marami tayong maniintindi. And ang isa sa mga best niya na magagawa natin ay mag-focus tayo. Kasi i-focus mo muna yan sa isa. Huwag kung multi-negosyo ka agad, isa lang muna. Pag-focusan muna. Isa yan talagang matatrigger ka na magbukas na naman, lalo na pag hindi gumagana yung business mo, or lalo na pagka ang hina ng benta, natatempt ka talaga na ano kaya idadagdag natin dito sa business na ginagawa natin. Kasi ang tumal, ramdam na ramdam mo ang tumal, pero naisip mo na mag-add ka na naman ng something new para ma-sustain or gusto mong kumita ka, which is very wrong. Sa aming business na ito, sa ginagawa namin ngayon, dito namin kinukuha lahat ng bills namin, yung mga foods namin, dito lahat. Kami kasi ay empleyado ng sarili din naming negosyo. And ngayon, napag-isip namin na kailangan din namin, dahil empleyado kami, sinusweldohan kami ng negosyo namin. Dahil kayo mismo gumagawa ng product, kami mismo ang nagtitinda, ang ginagawa namin ay sweldohan yung sarili namin para hindi namin napapagsama or naibubukod namin yung pera ng negosyo at ang pera ng pamilya, nung panggastos ninyo. Hindi mo siya pwedeng kuhain lahat sa negosyo kasi somehow, dapat talaga into fail. Fail lang tayo kapag tumigil na tayo. Ang importante, kung nag-fail ka man dito, ay go ka ulit, bangon ka ulit. At panibagong teknik ka na and much better ka na, much better person ka na somehow sa mga pinagdaanan mo at sa mga struggles na solve mo along the way. Ang kalaban kasi natin dito ay pagiging mainipin, porque hindi tayo kumita nitong month na ito. The next month, mag-add na tayo kaagad ng kung ano-ano. Naiinip tayo na bakit dapat meron to dapat mas malaki na ako this time Pero hindi, sa pagnenegosyo, it's a long process talaga and lot of patience talaga mga sister ko, oy. Kaya sobrang focus ka muna, wag ka muna ang aligaga, wag kang mainipin. Gawin mo ang lahat na magagaya mo, isa-isang muna. For sure, hindi mo pa maya na ma-maximize, marami ka pang hindi alam dyan. Analyze and then adjust. From there, makakapag-decide ka na kung saan ka pang parte nagkukulang. Naniniwala kasi ako na ang pagnenegosyo or ang pagiging entrepreneur ang makakatulong sa atin para ang pag-asa natin para maiangat ang buhay ng ating pamilya, ganoon rin ang ating bansa. Kung tayo ay magtutulong-tulong at ma-figure out natin na magnegosyo, ayan, kahit gaano siya kaliit ngayon, pag nagsama-sama tayo, maiangat natin ang level ng pamumuhay natin. Ganoon na rin ang ating bansang Pilipinas. Kasi kung tayo mismo yung produkto natin na ilalabas natin sa bansa natin, tayo ay nag-export na mga gawa natin, malaki ang pag-asa natin sa buhay natin, ganoon na rin sa bansang Pilipinas. Kung isa tayo sa mag-export ng mga produkto natin, hindi tayo yung import ng import. Kaya gaano man kaliit ang business mo yan, pagtiwalaan mo yan, gawin mo ang best ng part mo
patungkol sa ginagawa mong negosyo, and somehow by God's grace, makukuha natin ang tagumpay na inaasam natin sa ating pamilya. Thank you po sa panonood. Kung nagustuhan niyo po yung mga gantong video patungkol sa usaping negosyo or usaping pagpapamilya at mga positibong pananaw sa buhay, ay i-like na po ang ating video and pwede niyo pong i-share na somehow may makapanood din na ma-boost din ang kanilang pag-asa. Yan ang kailangan natin, yung pag-asa na hindi tayo mawala noon. Sa napakahirap ng buhay na pinagdadaanan natin, number one, na meron tayong hope sa puso natin na kakayanin natin ang lahat ng iyan sa tulong at grasya ng Panginoon. Maraming salamat po sa panonood. Ako pong muli si Joey Lee na nagsasabing, anuman ang ating mga gawang kamay, kung sa Diyos ay may gabay, tayo ay magtatagumpay. Thank you for watching and bye for now, sis.